paksa po ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa pag-aawitan. Nais ko lamang ating maunawaan ano ang dahilan kung bakit ang mga Kristiyano ay sa lahat sa kanilang buong buhay pananampalataya, ito ang isa sa mga pinakalaging ginagawa. Masasabi actually na sa lahat ng relihiyon ay ang mark ng pagiging Christian ay na sila'y kumakanta. Mayroong mga pinuno noon na mga 200 to 400 AD na ganun nila makilala kung asa ng mga churches. May mayroon silang nagkakantahan. At doon malalaman nila nandun yung mga Kristiyano kung saan makarinig ka ng mag-aawitan. Ang ibang mga major religion ay hindi ganito hindi ganun committed to singing. Wala actually singing sa kanila as a religious activity. So yung Muslims or yung Buddhists ay walang songs about their God or songs of worship. At marami ang actually na hindi nakikita na worshipful activity ang pag-awit. Medyo weirdo para sa ibang relihiyon na ang Kristiyano ay tingin nila ang pag-awit ay isang gawaing pagsamba. Kung atin naman talagang titingnan simula pa lang ng pagkakalalang ng buong sanlilikha, kung tignan yung genealogy, meron dong babanggitin na the father of all who played the lute and the lyre and the pipe. So meron doon the father of all musicians, si Jubal, binanggit doon. Of course, hindi ko nasama pa siya sa flood o patay na siya nun. Pero in any case, ang nanatili na lang eventually ay si Noah. Siguro si Noah ay natuto din ng music, natuto rin from that father of all that would play music. At napalagangan pa din eventually to everyone itong gawain ng pag-awit. Yung ibang mga relihiyon ay walang awitan as a religious activity. Sila rin sa kanilang private moments ay pag mag-express sila ng kanilang mga damdamin ay umaawit. Ang mga Kristiyano lang ay nakitang kasama nga ito sa kanilang tungkulin sa Diyos. At doon pa lamang sa tinatawag na the greatest commandment, sa pagkilala ni Kristo, na ito daw yung greatest commandment, ay meron ng sinasabi na ito daw ay yung sa Deuteronomy 6:5, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. At doon nga, Ikon paano mga lino? Baka hindi lang meron naman. Mahina. Sige lang. walang ilaw daw yung wala lang. So, ito Deuteronomy 6:5 ay you shall love the Lord your God. Itong kilala actually ito sa mga Hudyo, ang talatang ito ay memorize nila from childhood. Hindi ko alam kung totoo yun, pero kasabihan na ito daw ay mga unang words ng mga Hudyo ay yung Shema Israel. Imbis na mother or father ang kanilang unang sinasabi, nauuna nilang sabihin yung sa Deuteronomy 6:4 na hear, O Israel, the Lord your God, the Lord is one. And you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. At sinabi nga ni Jesus na ito ang the first and greatest commandment. At nandito, binanggit nga talaga mismo yung heart at talagang tumutukoy yan kasama sa affections na hindi pwedeng tayo ay maglilingkod sa Diyos, iibig sa Kanya ng malayo sa ating puso, hindi bukal sa ating kalooban. Hindi ko nilagay dito pero merong sumpa sa Deuteronomy chapter 28, listahan ng sumpa
at sinabi na yung mga sumpang yun ay dadating sa kanila because you did not serve the Lord your God with gladness. Kaya daw kaya ibubuhos sa iyo yung kapurusuhan ay dahil hindi ka naglingkod ng may kagalakan. So, kasama talaga dapat sa ating pag-ibig sa Diyos na ito ay kasama na mula sa ating puso. Ang kabaliktaran niyan, ito ay sinitas din ni Jesus at sinasabi niya na ito ang kanilang kakulangan ng mga Pariseo. Sa Isaiah chapter 29:13, sabi, "These people draw near with their mouth and honor me with their lips, while their hearts are far from me." So ito talagang hypocrisy na sila ay nagbibigkas ng mga papuri, pagsamba, na parang sinasabi lang naman nila yung mga salita, pero malayo naman ang kanilang puso. Ito ay napapahayag ni A.W. Pink sa isang essay na sinabi niya, na ang pangalan ay The Believer's Paradox. "I might as well kneel down and worship gods of stone as offer to the living God a prayer of words alone." So sabi niya, mas mainam pa na sumamba na lang ako sa Diyos-Diyosan kaysa yung mismong tunay na Diyos ay magbibigkas lang ako ng mga salita na hindi naman bukal sa aking puso. So yun nga yung sinasabi sa Isaiah 29:13. So yung pagpuri sa Diyos, paglilingkod sa Kanya, ay hinihiling naman talaga na dapat ito'y nakaugat sa pusong tunay na umiibig sa Diyos. At doon sa topic natin na tungkol sa pag-awit, nakakabit yan. Kasi nga, makikita natin na iniuutos naman talaga na tayo ay umawit. Sa maraming pagkakataon sa mga awit, iniuutos na ang mga tao sa kanilang pagsamba ay mag-awitan. Sa Psalm 96, yun yung hindi lang sa Psalm 96 binanggit ng mga salitang ito, pero sa maraming mga awit ay may panawagan na sing to the Lord a new song, sing to the Lord all the earth, sing to the Lord, bless His name. So ito'y panawagan na dapat ang bayan ng Diyos, ang mga sumasamba sa Kanya, ay umawit. At ito ay patulang pinapahayag, ang gustong ipapadating nung manunulat ay na ganun kadakila ang Diyos na karapat-dapat lamang na may patuloy na pag-awit para sa Kanya. Yun yung ibig sabihin ng sing to the Lord a new song. Hindi yan necessarily a command na maging composer ang mga tao, kundi na dapat ang pag-awit sa Diyos ay hindi tumitigil dahil nga ang awa ng Diyos ay hindi rin tumitigil, ang Kanyang kadakilaan ay karapat-dapat na laging purihin. So, may utos sa atin na tayo dapat ay mag-awitan, na magbigay ng mga papuring awit sa Diyos at papurihan daw ang Kanyang pangalan. At bakit iniuutos sa atin ito? Mukhang maging sa Biblia talagang nakakabit ang pag-awit sa kagalakan. So, yung mga utos na tayo daw ay umawit ay para tayong sinasabihan na dapat nga magkaroon tayo ng ganung kagalakan sa pagtingin natin sa ating Diyos. So dito sa James 5:13, makikita natin yung connection ng kagalakan sa pag-aawitan. Sinabi mismo, is anyone among you suffering? Let him pray. Is anyone cheerful? Let him sing praise. So dito nakita natin talagang kinabit na kaya aawit ang isang mananampalataya ay dahil meron siyang kagalakan. At talagang nakatali ang kagalakan sa pag-aawitan na nung nais iparating sa atin ng propeta si Zephaniah, nais iparating sa atin na ganun kagalak ang Diyos para tayo ay ibigin. Ang inilarawan sa atin ay na ang Diyos ay umaawit para sa atin. Ito ang sinasabi sa Zephaniah 3:17, "The Lord your God is in your midst, a mighty one who will save.
He will rejoice over you with gladness. He will quiet you by His love. He will exalt over you with loud singing. So, ito ay pinakita na ang Diyos ang umaawit sa kanyang bayan, at ito ay para ipakita na ganun nga ang kagalakan ng Diyos sa kanyang minamahal na mga anak. So ito ay makikita natin yung koneksyon ng awitan sa kagalakan. At kaya nga yung sa Psalm 98:4 ay yun na yung sinabi, make a joyful noise to the Lord. So kung tayo daw ay mag-ingay, at yung ingay na iyon ay may kagalakan, punong-puno ng kagalakan, a joyful noise to the Lord all the earth. Break forth into joyous song and sing praises. So itong mga utos sa atin na tayo ay mag-awitan, ito ay utos na ihayag itong kagalakan na dadama natin sa ating puso. Ito ay kaya may paliwanag itong si Jonathan Edwards sa kanyang aklat na Religious Affections. Sabi niya, the duty of singing praises to God seems to be appointed wholly to excite and express religious affections. No other reason can be assigned why we should express ourselves to God in verse rather than in prose, and do it with music, but only that such is our nature and frame, that these things have a tendency to move our affections. So, kita natin na talagang hiningi sa atin na talagang isama ang ating damdamin sa paglilingkod sa Diyos. Makakakita din naman tayo, halimbawa sa Psalm 96 mismo, do ang panimula niya ay sing to the Lord, ay nandun din yung mga iba pang sinasabi, declare His praise, or tell the other nations. So, meron ding mga ganong gawain na sabihin or ibigkasin, pero itong ang particular na hinihingi ngayon na sing ay nagpapakita na hindi sapat kapag ang pagpuri sa Diyos ay binibigkas lamang na para bang walang kagalakan. Ang nais na iparating ay na ang awitan ay nagpapakita sa isa't isa at sa mundo na ang mga taong ito ay may ganung kagalakan na sambahin ang kanilang Diyos kaya't sila ay nag-aawitan. At yun yung parang hingi sa atin ng Diyos. Tayo ay mag-awitan, hindi lamang magturuan o magpag-usapan o pagbulungan, at minsan nga ang mismong sinasabi ay shout, ay isigaw. At yun muli ay hindi necessarily a command, no, na magkaroon kayo ng shouting na program sa inyong worship service. Yung nais iparating doon ay na ganun kadakila ang Diyos. Kaya dapat na masalamin sa ating ginagawa, at ang kanyang ibinigay sa atin ay singing, sa pamamagitan ng pag-aawitan, na ipapakita natin na meron tayong kagalakan sa pagsamba sa Diyos. Saan nanggagaling ang kagalakan na ito? Ano ang yung panawagan sa atin na awitin? Yun ay masasabi sa Psalm 96, ang sinabing dahilan, bakit daw tayo mag-awitan, ay sabi sa verse 4, for great is the Lord and greatly to be praised. Doon sa pag-uulit nung salitang great, ay makikita natin na para bang yung pagpupuri sa Diyos ay ipinapantay or sinusubukang masalamin yung kadakilaan ng Diyos. Dahil dakila ang Diyos, kailangan ng papuri sa Kanya ay dakila din. So, kaya yung sinabi, kaya kayo umawit ng bago, umawit ang buong mundo. Kaya siya nananawagan na dapat buong mundo ang umaawit, kasi hindi pwede na isa lang ang umaawit, parang hindi sumasalamin sa kadakilaan ng Diyos kung may mag-isa lang na malungkot na umaawit. Hindi sapat na may isa lang aawit isang beses, tas titigil na siya, tas kakalimutan na niya. Kaya parang sinasabi sa kanya,
tuloy-tuloy kayong umawit, umawit kayong lahat, umawit kayo ng malakas at maligaya, dahil great is the Lord and greatly to be praised. So doon nakabase ang yung panawagan sa atin na mag-awitan, na yung ating pagsamba ay magkaroon ng pag-aawitan dahil dakila ang Diyos, kaya dapat yung ating pagsamba sa Kanya ay sumalamin doon sa kadakilaan niya. Yung pagkakasabi sa verse 8, ascribe to the Lord the glory due His name. Yung binanggit na due, ay yung parang utang, di ba? Yung may due date, kailangan magbayad. At para bang meron kasi dahil ang Panginoon nga ay dakila at dapat na dakila ang pagsamba sa Kanya, may utang na pagsamba sa Kanya, may utang na papuri, may utang na kaluwalhatian. Kaya dapat ibigay daw sa Kanya yun yung dahilan na tayo ay mag-aawitan, nilalayon natin na talagang maibigay sa Kanya yung kaluwalhatian na karapat-dapat na mabigay sa Kanya, ascribing to Him, to the Lord, the glory that is due His name. Itong at yung pag-ascribe to the Lord the glory due His name ay maaari ngang magawa sa mga essay, sa mga pangangaral, sa mga pagdedebate, or ano pa mang ibang klase ng usapan. Pero ito'y napapakita sa ibang paraan, sa kakaibang paraan, sa pamamagitan ng awitan, dahil nga yung awitan ang pinaka na ikakabit natin sa ating puso, nakaramdam talaga tayo ng yung kaligayahan ay naipapakita doon. Kaya yung hinihinging awitan ay para sumalamin doon sa kaligayahan na dapat din ibigay sa Kanya. Nakakabit nga yung pagluwalhati sa Diyos sa pagkaroon ng kaligayahan sa Kanya. At kaya yung halimbawa sa Westminster Shorter Catechism ay yung sinasabing the chief end of man is to glorify God and enjoy Him forever. So nakikita natin na para bang yung glorifying God ay nakakabit doon sa enjoying Him forever. At pinag-uusapan nga ng marami hanggang ngayon dahil hindi nila walang statement mismo yung Westminster theologians na nagsulat nun, kung bakit ang sabi nila ay the chief end, iisa lang. Pero dalawa ang kanilang binanggit, to glorify and enjoy. So, para bang nakikita nila yon na iisang bagay, ang pagluwalhati sa Diyos at ang pagkakaroon ng kagalakan sa Kanya. Maganda ang pagkakasabi ni Jonathan Edwards sa kanyang book na The End for Which God Created the World, na sinabi niya na God is glorified not only in His glory being seen, but in its being rejoiced in. Na yung luwalhati sa Diyos ay hindi lang na makita ang kanyang kaluwalhatian, na tignan ng kanyang kaluwalhatian, naluluwalhati siya kung yung mga nakakita ng kanyang kaluwalhatian ay nagagalak, nagpapahayag ng kanilang papuri, at isa nga sa mga pinakamagandang pagpapakita nito ay ang pag-aawitan ng kanyang mga anak. So, merong sinabi si Jesus na nagpapakita nga kung paanong talagang hinihiling sa atin yung ganitong klaseng kagalakan na pag tinitingnan natin ang Kingdom of Heaven, ang Diyos, ang mga biyayang natatanggap natin, nakikita natin ito na isang parabang treasure na talagang nakakapagpaligaya sa atin. Ito sa Matthew 13:44, yung parable na mayroong nakahukay ng isang treasure sa kanyang field. Sabi ni Jesus, the kingdom of heaven is like treasure hidden in a field, which a man found and covered up. Then in his joy, he goes and sells all that he has and buys that field. So, ito nagpapakita na meron siyang ganun katinding kagalakan
nung makita niya yung treasure at nakita niya na ito'y hindi mapapantayan, na karapat dapat lang na ibenta niya ang lahat ng pag-aari niya dahil nga ganun kalaki yung worth nung nakita niyang treasure. At parang ganun yung gustong ilarawan sa atin na dapat makita natin sa kaluwalhatian ng Diyos, na yung kanyang kaluwalhatian, pag-ibig sa atin, yung biyaya niya sa atin, ay magdulot sa atin ng ganung katinding kagalakan at pasasalamat na ang naidudulot nga sa atin ay yung maging pagsakripisyo ng mga meron tayo, dahil nakikita natin na yun ay may higit na halaga at hindi natin at all nakikita na lugi tayo kung mawala sa atin ang ating mga ari-arian, dahil nakikita natin na yun ay isang mas mahalagang treasure at meron tayong kagalakan na ibenta ang ating pag-aari-arian dahil maganda para sa atin yung kingdom of heaven. So, ang isa nga component talaga nung joy na hinihingi sa atin ay pasasalamat. Yun yung pinakalaman siguro na masasabi natin ng nung joy na dapat nilalaman ng ating pag-aawitan, na pinakaugat ng ating mga awit ay pasasalamat. Sabi sa Psalm 136:1, "Give thanks to the Lord, for He is good, for His steadfast love endures forever." So, yung thanks ay yun yung pasasalamat na dahil nga nauna na ang Diyos na umibig sa atin, siya ang unang nagpala sa atin, kaya't ang kagalakan natin ay tugon sa kanyang naunang pag-ibig sa atin. At dito mayroong pagbibigay ng dahilan kung bakit tayo magpapasalamat sa Diyos. At yung pagkakasabi, "For He is good, for His steadfast love endures forever." At ang dalawang yan ay parang una tungkol sa Kanya mismo, tungkol sa Diyos, He is good, at kung paano siyang mabuti sa atin. His steadfast love endures forever. At yung dalawang kahit yung dalawang yun ay sumasaklaw na sa lahat ng kapuri-puri sa Diyos. Siya in Himself, kahit wala siyang ginagawa para sa atin, kung maunawaan lang natin ang kanyang kabanalan, ang kanyang kapangyarihan, kahit hindi siya kumikilos para sa atin, ay isa na itong kapuri-puri tungkol sa Kanya. At pwede nga tayong mapaawit na pag nilay-nilayan lang ang kanyang kadakilaan. Pero kung makita natin na yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang karunungan at kabanalan ay ikinikilos niya para sa atin, para buhusan tayo ng pagpapala, ay mas lalo tayong mapapaawit ng may kagalakan sa pagninilay-nilay natin sa kanyang pag-ibig. Dito sa Psalm 147, 3-5, makikita natin na dito pinagtatabi yung kapangyarihan ng Diyos at yung kanyang paglapit sa atin. So, halimbawa dito, He heals the broken-hearted and binds up their wounds. At itinabi nung manunulat yung He determines the number of the stars. Di ba parang masyadong magkalayo na mga bagay. Siya ay may gentle and concern for people who are wounded, pero itinabi ngayon nung mag-aawit, nung manunulat, na siya ay ganun kalaki, kadakil at makapangyarihan na siyang nagbibilang ng mga bituin. At kapag pinagtatabi ito, mas lalo actually tayong mapapaligaya na isipin na yung lumikha at ng lahat ng mga bituin, yung may ganyan kalaking kapangyarihan na hindi tayo kailangan, ay lumalapit sa atin at merong concern sa atin. When we are broken-hearted, He heals us and He binds our wounds. At meron siyang kapangyarihan na tayo ay pagalingin, na pakilusin ang lahat ng bagay para sa ating ikabubuti. So ganun nga, He gives to all of them their names. Great is our Lord and abundant in power. His understanding is beyond measure. Yung sunod dyan ay He lifts up the humble. Yun yung sunod na word, hindi ko lang tinuloy. Pero
Di ba, yung mga pinagtatabi-tabi ng mga awit ay pag nakikita niya kasi na kapag pinagsama mong pagnilayan kung anong kadakilaan ang meron ng Diyos sa kanyang sarili at kung anong kabutihan ang pinapakita niya sa atin at pag-ibig na ibinubuhos niya sa atin, ay tayo nga talaga ay mapapaawit ng may kagalakan. At sabi sa 98:1, inulit-uli yung sing to the Lord. Talagang madalas yan magamit sa buong Psalms. Sing to the Lord a new song, for He has done marvelous things. His right hand and His holy arm have worked salvation for Him. Ayun, so dito ang binigay na dahilan kung bakit tayo aawit sa Diyos ay dahil at dito nung panahon na yon ay may particular na work of redemption na silang dinanas. Siguro, yung Psalm 96 ay known na ang dahilan nun ay dahil naibalik sa kanila yung tawag doon yung Ark of the Covenant. Nung bumalik yung Ark of the Covenant sa kanila dahil ito'y nawala for a time, mababasa natin yung kwento nun sa Samuel. So nung naibalik kina David yung Ark of the Covenant, gumawa ng kanta si David sa yung nasa Psalm 96. At siguro related ito, at yun yung tinutukoy nila na He has done marvelous things, at his right hand and His holy arm have worked salvation for Him. So, sa pag-alala ng mga dumadaang pagkakataon na sila'y nakaranas ng pagliligtas ng Diyos, sila nga'y umaawit. At makakita tayo ng halimbawa niyan, halimbawa nung si Moises, ito ang first recorded song in the Bible, na si Moises ay nagsulat ng isang awit pagkatapos nilang makaranas ng pagliligtas mula sa Diyos. Sa Exodus chapter 14, verse 30 hanggang chapter 15, verse 1. Sabi, "Thus the Lord saved Israel that day from the hand of the Egyptians, and Israel saw the Egyptians dead on the seashore. Israel saw the great power that the Lord used against the Egyptians, so the people feared the Lord, and they believed in the Lord and in His servant Moses. Then Moses and the people of Israel sang this song to the Lord, saying, I will sing to the Lord, for He has triumphed gloriously. The horse and his rider He has thrown into the sea." So, ito ay yung isa sa mga ito yung unang makikita nating recorded na awit ng worship nung si Moises ang nagsulat. Yung binanggit sa Revelation, nung nakita daw ni John, yung multitude, they were singing the song of Moses. Mukhang nag-rehash sila ng mga old classics pagdating sa langit, ay kumakanta sila ng songs of Moses. Ito nga ay sa kanilang pag-alala ng pagliligtas ng Diyos, ito'y sila'y napapaawit sa kanilang pasasalamat. At sa atin ngayon, lalo na nagpakita na ang Diyos ng kanyang pag-ibig, ay napapaawit tayo dahil sa pinakita sa atin na higit doon sa pagliligtas na ginawa sa Red Sea, kundi sa pamamagitan ng pagligtas ni Kristo ay napapakita nga sa atin ang pag-ibig. At dito sinabi sa Romans 5:8, God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Ito'y kakaiba dahil dito sinabi sa una ay present tense. God shows His love. Ganito pinapakita ng Diyos ngayon para sa atin kung paano niya tayo iniibig ngayon, ay paano niya ipinakita dahil dati ay ipinadala niya si Kristo at namatay dati ang si Kristo para sa atin. So itong kamatayan ni Kristo sa kasaysayan ay ang patuloy na pagpapakita ng Diyos ngayon ng kanyang pag-ibig para sa atin. At ito nga ang dapat nating maunawaan na anuman ang ating mga pinagdadaanan sa buhay, minsan ang circumstansya ng buhay ay hindi pleasant, hindi madali, pero dahil totoo pa rin na si Kristo ay namatay para sa kasalanan natin at tayong mga sumampalataya sa Kanya ay nakatanggap ng isang buong kaligtasan, ay meron tayong
pag-ibig na nakikita na mula sa Diyos at meron nga tayong patuloy na dahilan para patuloy na umawit. Binanggit dyan yung salitang while we were still sinners at ito ay isang nagpapaigting ng ating pasasalamat na makitang inibig tayo ng Diyos. Dahil kung tayo'y inibig habang tayo'y mga mabubuting bata o mga karapat-dapat na mga kaibigan, meron siguro tayo pa ring pasasalamat. Pero mas lalong matindi ang ating pasasalamat dahil nga ang Diyos ay ipinadala at sinugo si Kristo para mamatay para sa atin, maging nung tayo ay makasalanan. At ito ang nangyari kay 1 Timothy 1:15-17 yan, si Paul ay pinapakita na sa kanya ding pag-alala ng kanyang pagkamakasalanan ay dun siya mapupunta into a doxology na magpuri sa Diyos. Yung doxology sa 1 Timothy 1:17 ay nagmula sa kanyang pag-alala na siya ay makasalanan, na siya ay hindi karapat-dapat. So, the saying is trustworthy and deserving of full acceptance that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the foremost. But I received mercy for this reason, that in me, as the foremost, Jesus Christ might display His perfect patience as an example to those who were to believe in Him for eternal life. To the King of the ages, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen. At kakaiba yan na biglang may doxology habang sumusulat siya at kakasimula pa lamang niya ng sulat, chapter 1. Pero dahil nagkukwento siya at napa-reflect siya tungkol sa kanyang dating buhay na siya'y makasalanan at siguro na napuno siya ng damdamin at kaligayahan at habang sa kalagitnaan ng kanyang pagsusulat, naglagay na rin siya ng papuri sa Diyos pagkatapos niyang maalala na ang buti ng Diyos sa akin, makasalanan ako, pero ako ay anyang iniligtas. Kaya ito ay nag-ano siya ng doxology to the King of the ages, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen. Ito rin ang makikita natin na isa pa, halimbawang sa isang awit, si Mary, pagkatas niyang bisitahin si Elizabeth na nung na ibalita sa kanya na si Elizabeth din ay nagdadalang tao. So pumunta siya doon at nagkaroon ng mga confirmation sa kanya na siya nga ay pinagpala ng Diyos at siya ay binigyan nitong blessing na siya ang magiging magdadalang tao na dalhin si Hesukristo dito sa mundo. At sa kanyang awit, sinabi niyang dahilan kung bakit siya ay nagagalak na papurihan ng Diyos. My soul magnifies the Lord and my spirit rejoices in God my Savior, for He has looked on the humble estate of His servant. So dito, dahil nakikita niya na siya nga ay hindi naman karapat-dapat na pagpalain ng Diyos, na siya ay mababa ang kalagayan, pero dahil siya ay pinagpala ng Diyos, mas lalo siyang nagalak na pasalamatan ang ibinuhos sa kanyang pagpapala. Kaya itong yung pagkakaroon ng kamalayan na tayo ay makasalanan, na tayo ay mga hamak na tao lamang, isang awit ay may ganoong tema, Psalm 8 yata, ay yung may tema na what is man that you are mindful of him. Yun ay isa na pagkilala na ako ay hindi karapat-dapat, pero dahil nga mas lalo akong namamangha doon sa pagbuhos ng biyaya sa akin dahil nga ako ay tao lamang na makasalanan na hindi na karapat-dapat pang kanyang tingnan. Ang pinakapuno nga ugat ng ating pasasalamat sa Diyos ay na nakikita natin itong pag-ibig niya na ito sa atin, bagamat tayo ay makasalanan, at ang binigay niya ay hindi lamang na
tayo ay patawarin, sapat na sana yon. Or na tayo ay bigyan ng bagong pagkakataon, sapat na rin sana yon na ito'y isang napakadakila ng biyaya. Kundi kahit tayo ay mga kasalanan, Christ died for us. Yun yung sinasabi sa Romans. So, at itong laki nitong bagay na ito na si Kristo ay namatay para sa atin ay naipapahayag dito sa Romans 8:31-32. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son but gave him up for us all, how will he not also with him graciously give us all things? Kaya dito na nakikita natin anong yaman nga talaga ang ibinuhos sa ating pagpapala kahit tayo ay mga makasalanan. So, bilang pagtatapos sa lahat ng itong pagninilay-nilay, saan pinaka nag-ugat itong kaligayahan natin kaya tayo nag-aawitan ay dahil nga ating nakikita anong yaman ng biyaya ang binuhos sa atin sa ating mga makasalanan at ito'y sa halaga pa ng buhay ni Hesukristo para bayaran ang ating mga kasalanan. Kaya't kung tayo ay hindi mag-awitan, sabi ni Jesus, ang mga bato mismo ang sisigaw. Sabi sa Luke 19:40, isang salaysay doon, as he was drawing near, already on the way down the Mount of Olives, the whole multitude of his disciples began to rejoice and praise God with a loud voice for all the mighty works that they had seen, saying, Blessed is the King who comes in the name of the Lord, peace in heaven and glory in the highest. And some of the Pharisees in the crowd said to him, Teacher, rebuke your disciples. He answered, I tell you, if these were silent, the very stones would cry out. So, may dalawang pwedeng ibig sabihin nung binanggit ni Jesus na the stones would cry out. Una ay magagalit yung mga bato. Kapag pinatahimik yung mga disipulo, magagalit yung mga bato, bakit hindi sila umaawit? At siguro sasabihin nila ngayon nung mga bato ay yung Psalm 96, Sing to the Lord. Hindi pwede na hindi kayo nag-aawitan, nasa harapan nyo ang inyong tagapagligtas. Or, ang isa pang pwedeng sabihin ay sila na mismo yung aawit, yung mga bato. Yung mga bato na mismo ang kukuha nung posisyon na sila ang aawit sa Panginoon dahil hindi nag-aawitan yung kanyang mga disipulo. At may poetic lang din na meaning ito. So, sa Psalm 96 nga, sa dulo nun ay tinatawagan ang mga bundok, ang mga dagat ay magpuri sa Diyos dahil nga for great is the Lord and greatly to be praised. At hindi sapat na buong lahat man ng mga tao ay nagpupuri sa Kanya. Kailangan sumama ang mga bundok, ang mga dagat, ang mga puno at mga bato. Dahil ganun nga siya kadakila. Kaya't kung ganun nga ang nakikita natin na pinag-uugatan ng ating magalak na pag-aawitan ay dapat nga that we should make a joyful noise. At ito yung buong Psalm 100. Sabi, Make a joyful noise to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come into His presence with singing. Know that the Lord, He is God. It is He who made us, and we are His. We are His people and the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him, bless His name, for the Lord is good. His steadfast love endures forever, and His faithfulness to all generations. So dito nakikita natin yun yung pinaka-ground of why Christians sing, why all His worshipers should be singing. Sinasabi, for the Lord is good, and His steadfast love endures forever. Meron din sa taas na sinabi, bakit tayo magpupuri? Because the Lord, He is God. It is He who made us, and we are His. We are His people and the sheep of His pasture. Dahil lang sa mga katotohanan na yon, na tayo ay Kanyang mga nilikha, na Siya ay mabuti in Himself, at ang Kanyang pag-ibig para sa atin ay hindi nagmamaliw, ay tama nga na tayo ay magpuri, at ang papuri natin ay hindi lamang pagbigkas o pagparot ng mga salita na matututunan natin. Dapat ang ating pag-aawitan ay may
joyful noise, may pasasalamat, may kagalakan na talagang na sumasalamin doon nga sa kadakilaan ng Diyos. Yung mga practical na ibig sabihin nito, una nga ang ating mga awitan na ginagawa tuwing linggo, doon tayo pinaka nag-aawitan as people of God, ay bigyan din natin ng pansin o paghahanda na tayo ay seryosohin natin ito bilang gawain. Ito nga ay may utos at ito ang pagkakataon natin na maipakita ang ating kagalakan tungkol sa Diyos. At minsan, actually, hindi lang na maipakita ang kagalakan, maaari din na yun mismo ang paraan para mabuhay ang iyong kagalakan. Minsan ay pupunta tayo dito siguro ng hindi pa ganun ka gising ang ating diwa sa kaluwalhatian ng Diyos, nakalimot tayo sa mga nakaraang araw, pero maaaring magamit ang pag-aawitan mismo para ito ang gumising sa atin. Ang mga salitang ito ay magpaalala sa atin kung gaano nga kadakila ang ating Diyos na siya'y karapat-dapat na papurihan. So, pero may isa din pang mensahe ito sa atin, hindi lang sa mismo pag-aawitan. Ang pinaka pinupunto nga ng utos na ito ay na magkaroon ng ganong kagalakan. At kaya nga ang dapat nating hinahanap o sinisikap sa ating pag-aaral ng theology, ng Biblia, ay na magising ang ating puso na makitang ang Diyos nga ay maluwalhati nang sa gayon magkaroon tayo ng kaligayahan na yon. Si George Mueller, isang Baptist na gumawa, mas kilala siya bilang yung gumawa ng isang orphanage noong mga 1800s, panahon ni Charles Dickens. At nagkakilala sila. Binisita siya ni Charles Dickens dahil meron daw chismis na nagugutom yung mga tao, yung mga bata sa kanyang orphanage. Pero nung na-inspect ito ni Charles Dickens, nakita niya na talagang maganda yung pamamalakad nitong orphanage ni George Mueller. At siya ay merong sinabi tungkol sa disiplina ng pagbabasa ng Biblia. Dahil madalas, dahil nga ito'y pagbabasa at ito'y disiplina, ang kinakalabasan para bang homework. Parang magbabasa tayo, mag-iisip tayo ng anong dapat nating matutunan dito, magno-notes tayo siguro at para ba tayong nagpe-prepare sa isang exam. So ito'y nagiging chore, nagiging homework, pero ang sinabi ni George Mueller, sabi niya, tingin ko ang dapat nating tingin dito is that it is our business first thing in the morning to make ourselves happy in the Lord. Yung simpleng ganun na sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, yun yung kanyang sinusubukang hanapin na ang pagkakasabi sa 2 Corinthians 4:6 ay na makita natin to behold the glory of God in the face of Jesus Christ. Na makita natin ang kaluwalhatian ng Diyos sa muka ni Hesukristo. Nang sa gayon ay itong nagliliwanag na kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Hesukristo ay makapagpaligaya sa atin at ang ating ngang magiging paglakad, pag-aawitan ay may tunay na kagalakan. Yun lamang po ang itong lesson na ito. Meron ba kayong katanungan? Basahin ko yung question galing kay Brother Ralph. So even soul who are suffering in hell is for the glory of God. Everything that is evil happening in this world is for His glory. What had happened in the LA massive fire is for God's glory. Well, opo, binabanggit yun actually, binabanggit yun actually sa Romans 9 na yung vessels of wrath, though spoken in a hypothetical sentence. Pero pag sinabi mismo na the vessels of wrath were for the manifestation of His justice. And the manifestation of God's justice is also does glorify God, na nakikilala nga ang attributes of God at ang kanyang kaluwalhatian. And so, yes, the damning of people in hell is also
part of the manifestation of His glory. And also, may sinabi rin doon na yung the manifestation of the justice of God is for the vessels of mercy, so that the vessels of mercy may see even more the greatness of the mercy for them, given that they see what justice is given to all who are not saved. So may ikinaluluwalhati ng Diyos sa mga mananampalataya, lalo din na sila ay yung mga even the punishment in hell. So, halimbawa at makikita talaga natin yan sa Psalms nga, kaya yung mga awit na imprecation na nagbibigay ng sumpa sa mga masasama ay awit ng papuri, because in a sanctified mind, they do see that the justice of God, when it is carried out, ay nagpapakita ng kaluwalhatian ng Diyos ng kanyang kabanalan. Even yung Psalm 96 ends about that He will bring justice to the nations. At ganun din mismo yung pagpapakilala sa Messiah, sa Messiah song sa Isaiah, na He will bring justice. So lahat ng ngayon ay merong kaluwalhatian sa Diyos, though ayun, may sinasabi din about how that feeds into the glorifying of God among the saints. Sige, dagdag ko na rin na even in Revelation, may mga saints doon na nanghihingi ng justice. So, ang dalangin nila, kailan nyo po ba paparusahan yung mga pumatay sa amin? So, nandun sila sa langit. So, apparently, yes, mayroong ganun in a holy, sanctified mind. They do see the glory of God even in the damning of people. At siguro ang paliwanag dyan, ang pinakamaganda ng paliwanag kung ito nakagulo sa atin, ay yung sinabi ni Jonathan Edwards about it. Kanina ko pa siya kinuquote buong araw. No, si Jonathan Edwards ay may sinabi tungkol dyan in his book, Heaven, a World of Love. Sabi niya na maging ang mga pagpaparusa sa impyerno ay ikagagalak ng mga taong nasa langit, at hindi dahil sa may kakulangan sa kanilang pag-ibig, kundi they love as God loves. Dahil ang Diyos mismo ang nagparusa sa kanila kung sila ay napabanal na sa langit at tamang-tama na ang kanilang pag-ibig, ay kaya nga ikagagalak nila na ang kasalanan, ang mga makasalanan na lumapastangan sa pangalan ng Diyos ay maparusahan, at sila'y magdiriwang ng hustisya ng Diyos ng kanyang kabanalan at ng awa ng Diyos sa kanila. Yes. Question, Brother, yung anong opinion mo? Anong opinion? Sige, Brother Ay, anong opinion mo dun sa mga pamamaraan ng ibang iglesia na it's either, tutukuyin na natin, mga Pentecostal, sobrang emotional sa kanilang pag-awit. Meron din akong nadaanan minsan sa isang mall, kala mo rock concert. Ano ito eh? Victory, na parang rock concert talaga. May pati yung lights, madilim, parang disco. Anong opinion mo dito? Nagbibigay ba ito ng glory sa Panginoon? O anong masasabi mo dito? Ayun, yung ano po kasi, yung lahat po ng songs are supposed to be prayers. So, isa sa mga rules on prayers, halimbawa sa 1 Corinthians 14, it should be intelligible in a language known to people. So, na yung pinapahayag natin ay mayroong truth content. Mas nandoon nakaugat yung kaligayahan na ipinapahayag sa pagpupuri. Yung sa 1 Corinthians 14 na binabanggit ni Paul doon ay na pwede sana siyang mag-pray in tongues, pero wala namang ibang makakaintindi. Pero kaya mas maganda na mag-pray siya in a language known to people, so that yung mga tao din around ay mapapagpala. So ito yung isa sa mga konsiderasyon for yung regulating the worship done by people in a congregation,
dahil singing also has this corporate aspect na it is for blessing others, at particularly nga, sabi, sing His praises. Dapat ito ay about His glory. May doctrinal content yung ating inaawit. Mas pinaka-explicit na sigurong command doon ay yung sa Colossians 3:16, kung saan sinasabing yung ating pag-aawitan ay siyang magiging daan para yung salita ni Kristo ay manahan sa atin. So, let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in psalms, hymns, and spiritual songs. So yung ating pag-aawitan ay tinalaga ng Diyos para magdala ng katotohanan. So yun yung isa sa mga main concerns sa worship dapat, ay ito yung nagko-communicate ng biblical truth. At yun kasi yung totoong seed of growth, of edification, yung Word of God. Yung namang kung anong klaseng style ng music, kung genre or whatever, ay medyo mahirap yan lagyan ng linya, kung maging rock or kung nasa ibang kultura ka siguro, sa yung mga African style na music, ay baka hindi natin ma-appreciate at medyo ma-weirdohan tayo. Pero kung sa Africa, yun ang music that carries emotion for them, at yun yung nagko-communicate ng truth. Baka sa kanila, that is acceptable. Pero yun nga, in the context of people worshiping together, we are considerate of everyone. So, gusto natin na yung mga taong maybe madidisturb, or yung so-called weaker brethren sa Romans 14, ay dapat na nasiserve din. So, kaya considerate tayo, at hindi yung may isang tao lang na tingin ko dapat mag-guitar solo ako kasi gusto kong worship God with my guitar skills. So, ganun. Kundi yung ating worshiping together is for blessing each other, at usually dapat Bible yung kinicarry na message. So, yun yung mga regulations, pero nga mahirap siyang lagyan ng mga strict lines. Merong, even among the Reformed, merong iba na may banda, though they na-regulate din yun in terms of basta what in their culture would be reverent, or among them would still be within yung matatawag pa ring reverent, at hindi yung lumalabag na dun sa ganong klaseng lines of modesty, reverence, or sobriety. Yun lang po. Mayroon pa po? Pwede pang dalawa. Brother Ai, ang question kong sa'yo, yung sabi mo kanina yung ating puso ay may kaugnayan dun sa ating emosyon. Nabanggit nyo kanina yung kapag ka ikaw ay nalulungkot, manalangin, pag ikaw ay masaya, umawit. So, ang question ay, paano kung nalulungkot, hindi pwedeng umawit? Ganun. Or, paano? I mean, kasi nga, syempre, parang kontra kasi yun eh. Kumbaga, yung laman, parang si Moses, nagtagumpay sila diligtas sila ng Panginoon, kaya umawit sila ng papuri. Pero, when you're in time of distress, ay, paano ba yun? Hindi maaaring umawit. Yung pong sinabi ni James ay parang general wisdom na hindi natin strictly take as rule na yung cheerful lang ang kakanta at yung anyone suffering ay mananalangin. At ang pinaka-example nga din natin ay yung buong Psalms. Yung Psalms ay may iba-ibang genre, at yung preaching natin kanina, halimbawa, Psalm 51, ay isang awit of someone in deep despair. At madaming iba pang ganon na yung tinatawag na Psalms of Lament. Hindi kasi ang hinihingi dito ay giddiness or superficial na happiness. Ang meron ng Kristiyano, everyone who is saved, even in moments of suffering, meron silang joy. At yung pagkakasabi ni Peter ay joy unspeakable and full of glory. Kahit na sila ay dumadaan sa moments of suffering or moments of mourning, even then, because
the fact remains God saves them through Jesus Christ, ay meron silang maipapasalamat, merong seed of joy na nandoon. So, meron tayong joy palagi to sing about, pero hindi require yung particular emotional state. Hindi natin isipin that way na hindi pwede maging malungkot ang isang Kristiyano, or hindi pwedeng maging malungkot, hindi pwede maging ano pa bang ibang emotion. Apo, hindi rin nga ganun. Kundi meron tayo laging kagalakan, meron laging pasasalamat, and it might not necessarily look like giddy happiness on the outside, pero lagi pong nandun yun. At lalo na yung statement na, for He is good and His steadfast love endures forever. Kahit ano pa ang iyong situation, totoo yun palagi, He is good and His steadfast love endures. So, meron kang something to sing and praise about even in different circumstances. At yun nga yung blessing of being a Christian, or the joy of being a Christian. Wala. Thank you. Isa pa daw, last na Ay, po. may humabol. Sa regulative principle, nawala. Sa regulative principle, galing to from Brother Ralph, regulative worship is only the kind of worship every Lord's Day that glorifies God. Yun lang daw nasa regulative worship ang every Lord's Day that glorifies God. Hindi po. Lahat po ng worship ay mag-glorify sa Diyos. At lahat po ng worship ay regulated. So, regulated by the Word of God. Hindi po tayo pwede mag-imbento ng way to worship God even when not in public worship. So, hindi tayo pwedeng mag-sacrifice ng baby sa Kanya kung trip natin gawin yun. Or mag-offer ng flowers, magsunog ng pera, or kung ano pa man na iniisip nating ritual. So, laging regulated ang worship, at ang mag-glorify sa Diyos ay kung ano ang iniutos niya. So, mag-glorify si God, sabi nga ay whether you eat or drink, or whatever you do, do it for the glory of God. Meron ding private worship, you pray in private or you sing in private, that is also glorifying to God. Hindi po confined to the Lord's Day gathering ang glorifying of God. He is glorified, we can glorify Him in everything we do, and especially in worship on the Lord's Day. Sige po, yun na lang po muna ngayon. Tayo po ay mag-close in prayer. Ama naming Diyos, nagpapasalamat kami sa inyong salita na nagpapahayag nga sa amin ng inyong kadakilaan at ng inyong hindi nagmamaliw na pag-ibig. Nawa nga Panginoon, ang katotohanan ito ay laging maging malinaw sa aming puso, nang sa gayon kami ay manatiling may kaligayahan ano man ang aming pinagdadaanan, at kami magkaroon ng sigla na umawit sa iyo at ihayag ang iyong kapurihan, sapagkat ikaw nga ay dakila at dapat kang dakilain. Samahan mo kami sa buong araw pa na ito, na ang aming kapahingahan at nawa nga ang iyong salita ay patuloy na magliwanag sa amin, nang sa gayon nga ay mas tumaas pa ang tingin namin sa iyong kaluwalhatian, at mas yumaman pa sa aming puso ang pagpupurit, pag-awit sa iyo. Pamindalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Tayo po ay muling umawit sa huling